Dini nga sa amin na hindi uso yung salitang ma, anong ulam, kundi ma, penging ang pang-load. Ay hindi pala ganun. Anong uulamin natin at mangunguha kami? Ay sa dami ba namang pwedeng kuhaan ng pang-ulam dito? Ay awan ko na lang kung magtanong ka pa ng gayaan. Huwag kasi puro cellphone, manghibasan ka. At dahil nga kagabi pa kaming walang maiulam, kaya naman ngayon nga ay magkakapilaang ako at mandedelehin siya kami ni Yasi ng pwedeng ulamin. Wala nga pala ngayong hibas, kaya naman na hindi nga tayo makapanghibasan. Mas madali sanang manguha ng pangulam sa hibasanan. Meron nga pala kami ditong mga manok pero hindi nga yan nakalaan para pang ulam. Magluluto lang kami niyan kapag may birthday o di kaya ay piyesta. Kaya naman nanguha na nga lang ako ng mga umang, hindi para ulamin ha, kundi para ipain at mamimiwas na lang tayo ng isdang gamya. Pasensya na nga pala at talaga namang natagalan na naman tayo sa pag-upload. At gawa ng hanggang ngayon nga ay masama pa ang pakiramdam ko. Buti na lamang at meron nga akong naka-stack na video din sa aking gallery. Hindi ko nga lang talaga ito agad nagawa at gawa ng naging busy rin ako. Piyesta kasi dito sa amin nung nakaraan. Wala lang, share ko lang. At sa naghahanap po nung vlog ko daw ng piyesta, naku wag na po kayo maghanap. Di ko na kasi yan maabyaran at gawa ng busy rin ako. Nagninang na naman. Tapos ay ayun, kinuha nila akong judge sa pa-contest nila din sa barangay. Para lang naman akong pinga doon at gawa ng ako nga ay mahiyain sa karamihan ng tao. Kaya mas okay na wag na lang i-vlog. Pero ako nga ay natutuwa dahil naimbitahan ako sa ganong klase ng event. Malaking tulong yun sa akin at gawa ng kahit papaano ay di nababawasan yung pagkamahiyain ko. Nga pala gusto ko muna magpasalamat sa mga taong nandoon na sumusuporta nga sa akin. Nakalimutan ko na kasing sabihin yan nung ako ay nagasalita. O diba mas kabado pa yung judge kaysa doon sa mga contestant. Nabaligtad na. So yun na nga, mabalik tayo habang abala nga ako sa pagpukpok ng umang. Si Yasi naman inanguha nga daw siya ng pang-ulam. Naku, grabe naman yung pinanguha niyang pang-ulam. Napakalalaki. Siya nga pala ngayon na makakasama ko sa pamimiwas at si Johan nga ay may pasok. Sa mga nagtatanong nga pala kung magkano daw ang sinasahod ni Yasi, malaki ang sahod niyang batang yan. Hindi pa cut off ay may sahod na. Nakatakot nga lang yan dalhin sa 7-Eleven at talaga naman kung ano yung pinakamahal ayun ang Adam Putin. So yun na nga, nakarating na nga pala kami sa aming pamimiwasan. At ayun nga, unang sibad, sabit agad. Sumabit yung biwas din sa bakawan. Ito nga palang pinamimiwasan ko ay pinagkuhaan ng lupa at itinambak nga sa palaisdaan. Kaya nagkaroon ng hukay tapos naiistakan siya ng tubig. At kapag nag-high tide ay may naiiwan ng mga isda dito. At ayun nga, nakahuli nga pala ako ng isdang buwan-buwan. Nakadalasan ito ay mahuhuli ay sa palaisdaan. At minsan nga ay may bangus din kaming nahuhuli dito. Paniguradong iisipin ng iba, imposible naman makahuli ng ganyang isda dyan. Sa palaisdaan lang yan nahuhuli. O isaan baga nang gagaling ang similya ng bangus, alimango at sugpo ay dibay sa dagat man din. At ang ilog nga din sa amin ay lampasan sa dagat. Kaya kapag nag-high tide ay pagalagala nga sila at natatrap sila dyan. O bakit parang nagagalit na naman? Pero alam nyo, kahit nga mga lionfish ay pagalagala lang yan sa gilid ng bahay namin kapag high tide. At kahit nga mga sigapo ay nahuhuli rin namin sa tain o yung pantrap namin sa mga katang o alimango. At dahil ngayon sumibad sa ating isda ay parang yun na ang una at huli, kaya naman ako ililipat na nga ng pwesto. Si Yasi nga pala hindi ko nakasama at abala nga sa pangunguha ng litog. O yun bagang pinanguha niya kanina na napakaliliit. Dini nga pala ako pupwesto sa may paminto. O yun bagang daluyan ng tubig dini sa palaisdaan. Pero dini sa kabilang side sa labas ng palaisdaan. Yung sinasabi ko nga palang uhulihin nating isda ay yung mga gamya. Yung maliliit la ang baga. Hindi talaga sila masyadong lumalaki. Sa mga ganitong spot kasi sila mahuhuli. Kaso nga lang ay kanina pa ako namimiwas. Parang wala man lang akong mahuli. Ay meron pala. Kaso nga lang ay gangat ang sumibad. At dahil nga parang way klaro talaga akong makahuli, kaya naman na inakit ko na lang si Yasi. At pupunta kami sa tabing dagat para manguha ng mga sihi. At ito na nga yung plan B. At ang usap nga namin ni Yasi diyan, sasamahan daw niya ako basta bibilhan ko daw siya ng ice cream na kulay rainbow. At saka daw maraming kindi. Napakahusay nga naman talaga ni Yasi at lagi na lang may mga kondisyones. Pero alam niyo, natutuwa nga talaga ako sa batang yan kasi anong sipag sumama sa akin. At saka si Johan. Kapag walang pasok si Johan ay anong aga pa rin gumising at lagi akong inatanong kung mag-vlog daw kami. So yun na nga, nandito na nga pala kami sa tabing dagat at nakakuha na nga pala agad ako ng sihi. Kadalasan nga pala sa mga ganito ay makukuhayaan sa ugatan ng bakawan. At uunahan ko na nga rin pala kayo at ito nga pala na i-content ko na rin dati. O wag na mag-comment ng paulit-ulit. Ay sinabi na nga sa vlog tapos ulitin mo pa sa comment, ay di lalo nang paulit-ulit yan. O ay ikaw ba, hindi ka ba nag-uulit ng ulam? Charis, biro lang o mamaya ay high blood na naman kayo sa akin yan. Alam nyo kasi hindi nga talaga madaling mag-isip ng content. Kahit nga napakaraming lamang dagat ay kung isang taon naman ako nagbablog ay talagang halos ay lahat ay na-i-vlog ko na. Yung panguhuli na nga lang talaga ng manansi at saka panguhuli ng alamang. Ang hindi ko pa na-i-vlog, nangunguha rin kasi kami nun ay. Kaso nga lang ngayon ay wala pang nagpapakita sa amin. Siguro sa mga susunod na buwan. Pero wag kayong mag-alala, sa mga susunod na araw nga ay tayo lilipat naman ng ruta sa panghihibasan. Sa ibang bayan naman tayo manghihibasan. O diba, panghihibasanan pa rin. Meron kasi mga ibang lamang dagat sa ibang bayan na wala sa amin. Nakadepende rin kasi yan sa batuhan. Tulad na nga lang ng mga kibit, lapas, wala niyan dito sa amin. Pwede rin naman na tayo gumala muna dito sa Quezon. Ipapasyal ko kayo sa mga pasyalan dito. Kaso nga lang sa ngayon busy pa yung pinsan ko at wala pa akong makakasama. At ako pati ay masama pa ang pakiramdam, saka na magplano ng mga gala.
Di mo nakita, bulag. Nasabihan pa nga ng bulag. O konti nga lang pala yung mga nakuha naming sihi, kaya naman inanguha nga rin kami ng ganitong klase ng suso. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag dito. Sa inyo guys, anong tawag nyo dito? Kadalasan naman sa mga ganito ay nakadikit sa ugat ng pipisik. Yung ganito, Ay ano, dito ka kalasa. di pa tayo nakakalasan nito ano? Oo. Hindi pa tayo nakakulong ganyan. Madalang naman ito, laging walang laman. Oo, nadolang sa ano. Yung shell na dinampot nga pala ni Yasi, kadalasan ang nakikita namin ganun ay walang laman. Kadalasan yun ay mga nakabaon na maigi sa putik. Napagod na nga pala kami ni Yasi kakauli sa pangunguha ng mga pwedeng ulamin, kaya naman ay nagpahinga nga muna kami din sa may puno ng pagatpat. Nakakatuwa nga sa puno na ito, parang ang ganda magtayo ng treehouse. Yun nga lang, sa panahon ng tag-ulan ay trip lagi itong tamaan ng kidlat. Pero yun na nga, grabe. Sobrang sakit na ng aking lalamunan. Ako inakaubo na, parang ayoko nang tapusin to. Kakainis. Nanguha na nga rin pala kami ng ganitong klase ng suso, balilit kung tawagin din ni sa amin. May nag-request din kasi sa akin yan. Yan nga pala ang marami dito, pero bihira nga lang din kaming mag-ulam ng ganito. Kailangan mo muna kasing tabagin o ibabadbag ka sa tubig para matanggal yung mga putik bago iluto. Hindi siya pwede sa pangmadali ang ulam. Pero dahil nga akaunti lang yung nakuha naming sihi, ay di yan na lamang. Yan ang marami ay. Natutuwa nga pala ko din ni Kayasi kapag nangunguha siya ng litog. Baldado naman yung litog ay bago ilagay sa timba. Binabalibag niya kasi kapag hindi nga siya sigurado kung may laman. So yun na nga, ito na nga pala yung mga nakuha namin kahapon. O diba, edi wala rin kaming inulam kahapon. Kasi nga hindi pa naman siya pwedeng lutuin ng diretsyo kasi may mga putik pa. Kaya nga ang balak natin nung umpisa ay mamiwas para mas mabilis tayo makakakuha ng pang-ulam at pwede mo na agad iluto. Kaso nga lang ay wala talagang nasibad maliban lang doon sa isang buwan-buwan. Kaya naman ay di sardinas nga ang naiulam namin kahapon. Hinalbusan ko na nga pala muna ito o nilaga bago nga siya tanggalan ng puwitan. At ang pinalaga ko nga pala dito ay tubig alat para daw nakalabas yung laman. Ito nga pala ay lahukan na susong hindi ko kilala. Tapos yung sihi, tapos itong balilit. At yung luto nga pala na gagawin ko dito ay di yung karaniwang luto na ginagawa lagi sa mga suso, ginataan. At kapag nga pala nagagata kami ng ganito ay talagang nilalagyan namin ng asim. Kaso nga lang ay walang kalamyas, tapos wala ring kalamansi. Pero may mga nagko-comment nga na subukan ko rin daw mag-asim ng dahon ng sampalok. Kaya naman ay hala, sige at subukan natin. Tapos ayan na nga, tada, luto ng ating ginataang suso. O sige, tama na nga to at yan, sakit na talaga ng aking lalamunan.